Hello guys, okay, for today's vlog is gusto ko pong i-share sa inyo as a student of caregiving course NC2 ay yung aming pinag-aralan for yung aming first day po na pinag-aralan. So I'm very thankful dahil ang dami ko natutunan kaagad yung first day. So ngayon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos. So ngayon ay yung vlog natin ngayon is ano yung mga natutunan ko kung halimbawa na ikaw ang mag-aaral ng isang caregiver magtatrabaho sa ibang bansa, ano yung mga matututunan natin dito sa school as caregiving student. So ayan, dito ay meron tayong mga modules na ibibigay sila ma'am. So sa Google Classroom, at sa Google Classroom, every classes nyo sinisend nila doon. But suddenly, guys, ay hindi siya kumbaga hindi mag-open yung Google Classroom ko sa phone ko, sa isang phone ko, at ngayon ay nagti-take note lang ako. So, ngayon ang gusto ko lang i-share sa inyo, pahapyawan kayo kung ano yung mga natutunan ko bilang isang estudyante sa first day na aming classes at nag-quiz na kaagad kami doon. So, nag-greeting lang ako guys habang nagdi-discuss si ma'am. So, dami naman ako natutunan kasi yung teacher namin is napaka well, talagang yung maunawaan mo talaga yung mga sa module na may tinuturo. So ngayon, pag-usapan natin guys kung ano yung aking natutunan at may natutunan ba ako. At ayun, so ibig sabihin dito meron tayong sa module na to yung working in team environment. So sa working in team environment, ito yung module na binibigyan nila. So 7 pages to. At grabe, medyo nawindang ako kasi ang tagal ko nang hindi kumbaga nakapag-reading, listening sa school, ang tagal ko na nag-stop. Then nag-decide ako na gusto ko mag-aral ng caregiving in situ dahil nga ay gusto ko makapag-abroad. So in that yung magiging center point ko dito para makapag-abroad is caregiver. At although na medyo mahirap siya kasi ako ay isang cook at medyo na-transfer ako pagdating sa healthcare, medyo nandun yung adjustment. Pero guys, ito ay gusto ko i-share sa inyo at sa mga mag-aaral ng caregiving in situ ng mga student. So ito at kahit paano may idea na kayo. So yan, start na tayo guys. Ano ang magiging opportunities natin bilang isang caregiver sa ibang bansa? At hindi lang yan, pati dito sa Pilipinas, meron kasi mga opportunities yung caregiver. Siyempre, unang-una dito, pwede na pala tayong mag-work sa hospital. Yan. So sa hospital guys, as caregiver, so pwede rin na rin pala tayo mag-work sa hospital. Yan, isa sa mga opportunities ng caregiver. Pangalawa po, meron dito ay yung retirement home. So retirement home, pasok din po yan dyan sa opportunities ng caregiver. At yung healthcare agencies. So ayan, pasok din po yan. Yan, medyo nalilito-lito kasi yung kung ano lang yung mga naalala ko guys, papahapyawan ko lang kayo kasi ay wala akong notes, wala akong Google Classroom, wala akong tawag dyan, yung module na naka-hard copy siya. And then yung last natin sa opportunities bilang isang caregiver, kung mag-pass na natin yung NC2 ay yung private employers. So yan, yung apat na po yan, yung ating mga opportunities as caregiver: hospital, retirement home, home healthcare agencies, at private employers. So ayan. And then ano po ba yung home healthcare? So ang home healthcare dito guys ay sila yung nagpo-provide nagdi-deliver sila ng services sa deliver services yung pasyente sa kanilang bahay. So ayan, medyo yun lang yung mga konting naalala ko. Pasensya na kayo. So yung home healthcare is sila yung nagpo-provide ng services o ng care sa mga tao sa kanilang mga bahay. So yun, ayan, may tatandaan pa rin ako guys. So ayan, yung home healthcare. At dito, meron siyang different types of home healthcare. Merong reason ng home healthcare at meron tong function. So dito guys, sa different guys, ilan lang, papahapyawan ko lang kayo dito. Yung deliver services to people at yung agencies deliver services
to people. Yan, pasensya na kayo guys, ay medyo nautang tayo ng konti. Siyempre, alam niyo na, medyo nakakalimutan natin yung ibang mga natutunan natin doon. Yung pangalawa po ay, okay, agencies, different types to ng home health care, ay agencies that deliver equipment use in the home. So, use in the home. So, yung nagdi-deliver din yung yung sa different types ng home healthcare dito ay nagpo-provides different types of home healthcare provides ay yung mga equipment na dinadala nila sa mga bahay sa home healthcare. At syempre, meron pa dyan yung deliver specialized care. Okay, yan, yung mga specialized care okay, yan yung sa mga pinoprovide ng home healthcare. Ano pa yung reason? Okay, doon natin sa reason ng home healthcare. Ang reason ng home healthcare is yung people prefer to be care at home. So, care at home and hospital, at isa pa doon is, yung pangalawa, yung hospital stay continually shorter. So hindi sila, kasi yung isa sa mga rason nila kung bakit sa home healthcare ay hindi yung iba hindi nagtatagal sa hospital dahil very expensive sa hospital. At mas gusto ng iba dito sa mga rason dahil kung bakit nila gusto sa home healthcare ay nandun yung parang kung sa hospital ay magkakasakit sila, but then mas parang preferred nila doon sa bahay nila kasi doon ay parang nakakalakad-lakad sila. So parang nandun na yung kasanayan nila. Kasi minsan kasi tayo ay parang pag sa hospital tayo parang mas nandun tayo mas lalo nagkakasakit. At dito yung function of home health function of home care agencies ay nagpo-provide din sila at they provide sa mga care sa mga disabled at sa mga injuries. So dito function of home care agencies at they provide na yung preventive community. Nag-involve sila doon. So yung iba kasi sa mga community kumbaga nandun sila nagka-conduct sila ng parang sa mga community na nagjo-join sila doon yung yung mga agencies home care agencies. So yun guys, yung sa home health care. At dito meron tayong itinuturo din nila dito ay yung management care, yung case manager or coordinator. Tapos dito yung corporate compliance, customer satisfaction, patient rights. So, ayan. So, ang kagandahan dito guys, kumbaga ito madadaanan natin to pag nag-aral tayo yung first module sa caregiving course NC2. Sa management care, nandito, ito yung tawag dyan, insurance industry. Sa management care, insurance industry ito at ito yung different payments. And then sa case manager and coordinator, ito is review yung mga members dito. Case manager and coordinator ay kumbaga review niya yung services ng care ng care ng lahat ng mga members and sa healthcare team. So yan. At yung corporate compliance, ito ay isang organization nagdi-deliver ng deliver care. So yan. So medyo na wala tayo ng konti guys kasi medyo nakalimutan ko na yung mga pinag-aralan first day kasi pang ilang araw na namin to pang 2 days na namin. So ang nangyayari po kasi discuss ng 1 day yung module, so 7 pages, medyo rush yung brain ko kasi matagal ako nag-stop, tapos quiz kagad pagka morning. But thanks God pa rin ako kasi sa 1/30 namin na exam ay kahit pa paano naka 24 tayo. 24, so wala tayong Google Classroom dahil hindi mag-function yung Google Classroom natin doon at notes lang tayo. So ayan, medyo mahirap siya ng konti for me at
kaya naman as long as tiyaga lang tayo sa pagre-review, sunod lang tayo sa mga structure natin, yung mga tinuturo nila at madaling maunawaan. At yun, pag-aaralan doon yung customer okay, yung hindi ko na igana i-explain guys kasi medyo na ano tayo, mapapahaba pa to, ay yung customer expectation, customer satisfaction, sorry, at yung patient rights. So yan, sa patient rights papasok diyan yung si patient civil, yung yung rights civil rights to civil, rights to refuse, rights to privacy, yan dyan sa mga patient. At hindi lang yan, so tinuro na yung opportunities, yung home health care, at yung management, yung about sa mga payment management care, at yung ibang mga saklaw nito, yung customer satisfaction at yung patient rights. At dito yung agency's accreditation. So tinuturo rin nila, sabay din sa module na to, tinuturo din po nila yung agency accreditation. Yun, nandito papasok dito yung licensure, yung LTO, yung license to operate. Tapos yung certification, pasok din po yung dito yung kasama nito yung accreditation. Tapos yung banding. So ayun guys, yung apat na yan ay sa agency credential. Ito po yung apat na to ay tinuturo din po ito sa working in team environment. At hindi lang yan, meron pa pong yung sa healthcare, home healthcare team. So dinidiscuss din nila kung ano yung home healthcare team aside from sa opportunities, sa home healthcare, sa mga credential ng agencies, at yan, yung team, yung home healthcare team. So sa home healthcare team dapat guys, talagang maganda to siya na na malaman natin yung sa home healthcare team, sino yung mga kasama natin sa environment na natin, kumbaga ginagalawan natin pagdating sa home healthcare. At dito meron tayong yung community healthcare, healthcare nurse, community health nurse, tapos registered nurse, license practicing nurse, and then licensed vocational nurse, physical therapist, occupational therapist, pasok po yan sa working team. And then speech pathologist, yan. Okay. And then respiratory. Okay, hindi ko na gano'ng explain yan guys. Respiratory therapist, at yung nutritionist, yan. Yung tamang nutrition na as caregiver, dapat alam po natin yan. So excited na ako dyan sa mga next na luto-luto namin. At social work, so pasok po rin yung sa team ng healthcare team. At syempre, yung pinakahuli, yung caregiver po. So 10 yun guys, yung sa healthcare team. Okay. After that guys, ay tinuturo din nila dito sa working in team environment yung do's and don't ng isang caregiver. So ayan, kasi meron tayong guys na as caregiver, meron tayong limit lang yung ginagalawan natin, o yung pwede natin ginagawa, yung pwede nating gawin, yung pwede nating gawin. So dito sa those tayo guys, yung pwede nating gawin ay sa as caregiver. So sa mga pasyente natin, halimbawa nag-work na tayo, ano yung mga pwede nating gawin ay housekeeping. Kailangan perform light housekeeping. So ayan, dapat alam natin yan yung process. So ituturo din yan
ng mga instructors natin the following day. So guys, pag naturo sa amin yan, talagang i-share ko rin sa inyo kung ano yung mga natutunan ko. So ito pala yung first module niya na natutunan ko ngayon sa caregiving course NC2. At bukod sa perform light housekeeping, ay dito ay ano rin po tayo, do laundry. So ayan, do laundry. So maglalaba rin po tayo dito. So ah parang katulong na katulong na siya, pero nasa ibang bansa guys. Medyo kung maging mindset tayo ng ganun, medyo mag-worry ka, parang medyo bababa yung tingin mo. Pero isipin natin guys, kung yung feedback, yung balik ng pwede nating i-net o kitain as caregiver sa ibang bansa. So, ayan, wag lang natin tingnan yun. At pangatlo ay yung shop and groceries. So, dapat sa shop and groceries guys, ay dapat honest tayo dito, especially yung sukli. Dapat ibinabalik natin. At yung resibo ibinibigay din natin sa mga employers natin. So, ayan. At yung pang-apat ay yung ano ba to? Do laundry. Yung pang-apat, yung mga equipment, dapat nililinisan din natin yung mga equipment sa bahay. Tapos, so ayun, nakalimutan ko na yung panlima. Yung panglima na pwede natin gawin as caregiver. So yan lang guys, kahit pa paano na sharean ko kayo kung ano yung mga possible na pwedeng ituro nyo sa inyo, yung module about sa working in team environment. At yung sa ano naman sa doon tama hindi natin pwedeng gawin, hindi tayo pwedeng magbigay ng medicine. So pag nag-ano na tayo, nag-work na tayo, hindi tayo pwedeng magbigay ng never give medicine talaga. Ano pa ba, yung mga never take oral and telephone from physician. Yan. Tapos, ano pa ba yun? Never tell sa pasyente natin o sa family natin kung ano yung diagnose ng sakit niya. So, hindi tayo yung part na magsasabi na yun dahil nurse o doctor yung magsasabi sa part na yun. At yun, yung mga hindi natin pwedeng gawin, ano pa ba? So, ayan. Okay. So, ayun guys, yun yung mga yun yung mga tinuturo dun. Never say never. Okay. So, and guys, ayun yung tinuturo sa working in team environment sa module na yon. At ang dami talagang yun ay talagang ang ganda matutunan kasi nga alam mo kung ano yung magiging opportunities mo, ano yung sinasaklawan ng home healthcare, ano yung mga agencies, ano yung magiging home care teamwork mo na magiging kasama mo sa home healthcare. At ano yung mga pwede mong gawin at hindi mo pwedeng gawin as caregiver. At guys, yun guys, the following natin sa vlog natin, at mas excited ako doon kasi about personality na. Yung natin doon, yung i-vlog natin. So for today's vlog guys, thank you for watching. I hope na may natutunan kayo as a student ng caregiving course NC2. So, ano lang kayo guys, subscribe lang kayo para update kayo sa mga natin. So, sa mga gusto mag-aral ng caregiver guys, ang laki ng pwedeng kitain sa ibang bansa ng caregiver. So, ayan. Ano lang tayo guys, thank you for watching ulit. Update lang. God bless.